Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, nakakabahala na ito. Baka ito na yung mitsa o umpisa ng ating kinakatakutan, sana hindi mangyari, na the World War III. Dahil ang tatlong malalaki na bansa sa NATO na dati ay tumanggi sa hiling ni Trump na tumulong dyan sa Strait of Hormuz. Kasi hindi makaya ng Amerika na mag-iisa dyan. Daming swarm of drones dyan eh. Maraming sea mines, maraming nakatagong mga missiles underground, at makitid, masikip ang channel. Kaya wala nang time dyan na mag-intercept ang Amerika. Kapag dadaan dyan ang mga barko ng Amerika, siguradong tatamaan talaga. Yan ay choke point, ang Strait of Hormuz. Kaya ngayon, dahil sa sabi ni Trump, sige kayo, kung kayo ang hihingi sa akin ng tulong, atakihin kayo ni Putin, hindi na ako tutulong sa inyo. Eh siguro natakot yung NATO na baka titiwalag na si Trump sa NATO. Meron kasi silang treaty sa alliance eh. Alliance Treaty, US, NATO, at US ang pinakamalaking membro ng NATO. Ngayon, kailangan sila ni Trump, ayaw nila tumulong. Di ba? Pero kahit yung maliit na bansa, Estonia, ay nagpahayag na tutulong siya. Maliit na bansa yun ha. Kaya itong malalaking bansa, Germany, France, at UK, ito yung mayayaman at malalaki na mayroong nuclear capabilities, ay nagpahayag na ngayon na tutulong na sila dyan sa Hormuz sa pagbabantay, pag-i-escort nitong mga barko na dumadaan na may dala na oil o itong mga oil tanker. Ay tutulong na daw itong Big Three, tatlong malalaki at powerful na bansa sa NATO. Walang iba kundi ang UK, France, at Germany. Kaya meron tayong courtesy video dito galing kay ito, napakagandang ito yung pumangalawa kay Palki Sharma ng Indian News. Walang iba kundi si Nikita Kapoor ng Decode, atin panoorin. The question is no longer if the world is heading toward a global war. The question is, has it already begun? Because what we are witnessing right now is no longer a regional war. It is no longer just Iran versus Israel. It is no longer just America versus Tehran. Now, the United Kingdom, France, and Germany have entered the equation. Enter the equation. Parang kay Bruce Lee, no? Enter the dragon. Sumali na. Kaya ano ba bang tawag dito kapag mga bansa na yung magkasama? Di World War na yan. Iba kasi ang World War ngayon. Ang World War noon ay talagang invasion eh. Pinapasok yung mga bansa. Ang World War ngayon ay pagpapakita ng mga lakas katulad ng mga missiles, interceptors, drones, mga makabagong armas katulad ng laser beam. Ganyan eh. Tsaka ang labanan ay may missiles na, drones. Hindi na yung papasok ang mga kasundaluhan sa isang bansa at magipagpatayan. Hindi na ganun ang gera ngayon. Hindi katulad ng ginawa ng Japan noon, di ba, na pinasok talaga nila ng trupa ang kapuluan ng mga bansa, lalo na sa Pilipinas. Kaya ngayon iba na eh. Kaya kapag ganito na sasali na talaga yung Big Three ng NATO, France, Germany at UK, ay ano ba bang tawag dyan, di ba? World War III. Ngayon, kapag tutulong na yung tatlo na yan, siyempre, iipal din yung Russia, tsaka China, tsaka North Korea, di ba? So, yung tatlo rin na yon ay tutulong din yun sa Iran, kasi kaalyado nila. Pero sa palagay ko, alam nila na matatalo sila, kaya wag na lang, di ba? Iwanan naman nila ang Iran dyan. Kaya, in the end, talo talaga ang Iran dito. Sabi ni Donald Trump, prediction ni Donald Trump ay isang linggo na lamang ay matapos na. Kasi nga, binumba ni Trump yung isang missile depot sa Hormuz. Binumba na, hinulugan ng bunker buster bomb. Kaya sumabog na yung isang deposito ng doon, ng mga missile sa Hormuz. Okay, balik tayo kay Nikita Kapoor. And when Europe's three biggest military powers
move together, history tells us the world shakes. Hello and welcome. I am Nikita Kapoor and you are watching Decode. And in this episode, we decode the World War III, which may already be underway. This is a geopolitical earthquake. After a wave of Iranian missile strikes across the Gulf, strikes that lit up skies over Dubai, Doha, Manama and beyond, Europe has now responded in a joint statement. France, Germany and the United Kingdom said they are prepared to defend their interests and those of their allies in the Na Gulf. mayroon silang mga investment. Ang UK mayroong investment dyan sa Saudi, sa Gulf State na tinatawag. Ganon din ang France, Germany, meron din sila dyan. Meron nga mga base yan sa Middle East din eh. Kaya ito na yung nakakakaba dito kapag magsama-sama na yung malalaki sa NATO na bansa kontra Iran. Ang ating kinakatakutan ay baka iipal ang China, North Korea at Russia. At kapag ganun, show of force, ay talagang mapilitan tayo diyan. Di ba mga kababayan? Ay talagang iipal din ng Pilipinas dahil meron tayong treaty with America, with the Washington. At meron din tayong treaty sa Japan, Taiwan at Australia. Kaya kung ganun ang mangyayari, ay hindi pa pala nag-announce ang Japan na sasali siya, no? Ang Japan doon sa Hormuz. Hindi siya nag-announce eh. Pero kung sasali ang Japan dyan, delikado. Kasi kung naroon yung pwersa ng Japan sa Hormuz, baka atakihin sila ng North Korea. Kasi ang North Korea ngayon, galit na rin sa Japan. Iwan ko kung bakit. Baka inutusan ni Xi Jinping na sige magalit ka at umpisahan mong away dyan. Ganun siguro yung ano. Kaya ang Japan ay stay put lang ang Japan. Hindi muna siya nagpapagitang gilas. Kasi nga nandyan ang ano eh. Nandyan ang banta ng North Korea at ng China. Okay, balik tayo kay Nikita Kapoor. Oil routes, military bases and civilian infrastructure were all under threat at the same time. This is not a regional confrontation anymore. This is a multi-front warfare. The United Kingdom is not just another country, it is a nuclear power. A permanent member of the UN Security Council, a core NATO pillar. France, another nuclear power with military assets deployed globally, a blue water navy capable of power projection in the Gulf. Germany, Europe's economic engine, a state that has dramatically increased its defense posture in recent years. When these three speak in one voice, it signals coordinated policy, and their message was unmistakable. Iran's actions are unacceptable, and Europe is ready to defend its interest and its allies' Germany, interests. France at UK ay nagpahayag na tutulong diyan sa Gulf State at tutulong sa Amerika sa pagkontrol sa Hormuz. Napakahirap niyan kasi ang Hormuz, ang lahat diyan ng kabundukan, lahat ng kalupaan ay mayroon ng tinanim ang Iran regime kasi alam nila na dito sila magagamit ng asymmetrical warfare or itong parang guerrilla warfare kasi masikip, dalawang barko lang daw yung pwedeng magsalubong diyan sa Strait of Hormuz, so dalawang barko. Masikip kaya kahit basuka, handheld or itong mga dito lang sa shoulder nilagay na mga missiles na maliliit, ay pwedeng yun na yung ititira sa pwedeng i-ambush yun diyan sa Strait of Hormuz. Kaya hindi pwedeng dadaan diyan ang mga barko ng Amerika. Lagot sila, ang daming swarm of drone, meron pang mga sea drone ng Iran diyan. Merong sea mines. At swarm palagi ang atake dyan maramihan Kaya hindi yan masasalag ng interceptor ng barko. Kaya buti kung may Iron Dome dyan, wala Tsaka malapit na, too late to detect na yan kasi napakalapit lang talaga. Nasa lang daw yan mga 22 kilometers ang
ang lawak ng passage na yan na Strait of Hormuz, mga kababayan. Kaya kailangan talaga dito ng show of force ng international community na lahat na nagkikinabang ng mga oil galing ng UAE, ng Qatar, ng Saudi, ng Iraq. Hindi lang naman Iran ang nag-supply ng oil dyan. Kaya kawawa yung mga ibang bansa, hindi sila kikita. At kung hindi kikita, hindi madala dito sa Asia, sa atin, sa West, hindi yan madadala. Kaya nga, krisis tayo ngayon. Magkano na bang litro ng gasolina? Nasa 89, 90 pesos na yata bukas. Kaya patay na tayo dyan, mga kababayan. Ang 500 natin ay isang araw na lang na gamit sa... Kaya yung iba, bumibili na lang ng electric motor Yung iba, nagbibisiklita na. Yung iba, nag-commute na lang Kawawa. Yung sasakyan ko, daga na yung nakatira Daga na yung nakatira sa mga makina ng sasakyan ko dahil hindi ko na ginamit. Nagmotor na ako ngayon, single motor. Kaya yung kotse ay tinirhan na ng mga daga. Kaya ito yung resulta ng Strait of Hormuz. Kailangan mabuksan talaga yan, merong gwardiya, merong escort, para dadaloy muli ang itong gasolina, dadaloy muli sa ugat ng mga bansa, di ba? Parang ugat yan ng tao kapag walang dugo, wala na. Kaya ang gasolina diyan sa Middle East ay parang dugo para sa lahat ng bansa yan. Hindi lang naman galing sa Iraq yan. Kaya nga lang ang Iraq ang bully, ang Iraq ang nagkontrol ng buong Middle East. Sila yung matapang daw, sila yung hari daw. Kaya siguro pagkatapos nitong show of force ng NATO, baka yung Gulf state na naman ang magpakita ng kanilang tapang katulad ng Saudi, Qatar, Bahrain, UAE. Baka magkaisa ang mga yon at titirahin, pulbusin yung Iran na yan. Sa balita ko ngayon, mamaya gawa tayo ng vlog tungkol sa the Kurdish state. Itong mga Kurds. Ang mga Kurds pala ay parang mga Israelites yun Yan ay mga taong walang estado, walang bansa. Pinatakwil, parang mga gypsy. Parang mga Israelites noon, walang state Kaya kawawa pala yung mga Kurdish na yan. At ang mga Kurdish ay, ang dami pala niyan, nasa iba't ibang bansa ng mundo. At nagsiuwian daw ngayon ng mga Kurdish sa Kurds, sa Kurdistan, sa kanilang lugar. Nagsiuwian parang mga Israelites para makipagbakbakan sila dahil ito na daw yung iniintay nila na sandali kung saan ang Iran ay mahina na, pilay na. Sinabayan nila ang atake ng Israel at US. Sasabayan nila at nagantay na lang sila ng go signal. Kaya yan ang ating abangan sa susunod natin na vlog. Okay, magpaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago lamang sa channel. Yan ay malaking tulong. Hanggang sa muli. Love and peace.